Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, may nabasa akong post ni Sir MG dito. Sana ba yan? Shinare ko yun sa page ko eh. Hindi ko pa nababasa ang ano nito eh. Sabi ko nandito, Norman Mangusin, ang taong pinakyuhan sa mukha ng babae matapos niyang insultuhin sa social media. Anong ginawa niya after? Nagkaso. Akala ko ba matalino ka? Binasa namin yung kinaso mo sa amin ng misis ko. Tawa kami ng tawa, walang hiya ka. Yun, yung press conference, ano, yung ginanunan siya, pinakyuhan siya. Well, karapatan naman ni Tito Norman yun, ano. Lahat naman karapatan naman magkaso. Pero depende na yun sa magiging, yun pala yun, yung sa Quezon City daw, na ikinaso. Pinakyuhan siya. So, proceed tayo do sa mga ilang videos na galing sa nakalap ni Puginius. Si Pugi, yung kasi, kaya nagre-react ako dito sa mga videos ni Puginius. Kasi yung mga topic kasi na pwede natin pag-usapan, ano niya na na-extract niya na eh. Hindi katulad nung isang mahabang live, iisa-isahin pa natin, mahaba kasi yun eh. For example, ito, no, may sinabi siya dito. Sabi ni Cadaver, sino ang kandidato mo for President Norm sa 2028? Uh, 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 Tangina. Yan yung tanong na, yan yung tanong, Cadaver, na ano, na ang hirap sagutin. Sara, maybe? Diyos ko po. Wala na tayong pamimilian eh. Si Inday na lang. Oo. Pero dati sabi mo, hindi uubra sa'yo sa debate yan, di ba? Sabi gano'n ni Tito Norman nun. Ah, sa debate, walang-wala na daw. Isang tanong lang. Nasaan kayo nung pandemya, palakpakan na daw yung mga tao? Panoorin nyo yun. Yun yung time na nasa loob siya ng kulungan, yung sa VIP siya. Yung, di ba, nakakulong siya nun tapos nakikipag-zoom meeting siya sa mga supporters niya. Kung hindi siya ma-impeach, of course, I will vote for her. I will vote for her. I do. Last election, 2022 election, dalawa lang, tatlo lang ang binoto ko. Noong 2022 election, okay? Tatlo lang ang binoto ko. As in, kahit pwede mong kalkalin yung balota. Bumoto ako sa loob ng BGMP. Tatlo lang ang binoto ko. Presidente, si Bongbong, of course. Vice President, si Sara, of course. Senator, ako lang. Inikesan ko na lahat. Tatlo Inikesan daw. lang. Bongbong, Duterte, and Francis Leo. Yun lang ang binoto ko ng 2022 election. Itong previous election, syempre, sa senatorial, tinamad na akong bumoto. Pero syempre, nakarehistro ako. Ikaw naman, Cadaver, Kaya lang, not anymore. Invalid ka na. Yung ano ha, kaklaruhin natin, yung pagtakbo niya, let's say tatakbo uli siya as Francis Leo Marcos, feeling ko pwede. Kasi may mga tumatakbo naman na ano na screen name ang gamit eh. For example, sila Jinggoy, 'di ba? Sila Jinggoy, sila Erap. Gamit nila kasing name mga screen name eh. 'Di ba? Katulad ni Jinggoy, alam ko si Jinggoy Ejercito kasi 'yun eh. Pero syempre, dun sila nakilala Hindi naman bawal 'yon. However, dahil butante ka as Francis Leo Marcos, valid ID na yung pinag-uusapan doon. Kung voters registration mo ang pinag-uusapan, kailangan tunay na pangalan mo na ang gagamitin mo. Yun ang malaking tanong.
Pero, halimbawa, kasi ganito na may nagsasabi, yung passport, yung kahit na-cancel kasi yung birth certificate niya, hindi naman magically na magiging invalid. Technically, no, invalid lahat. Pagki-questionin mo na. Pero may tinatawag kasi tayo na presumption of regularity. Alam ng mga abogado to na lalo na kung yung tatanggap sa'yo nung hindi pa alam na na-cancel na yung birth certificate mo. Siyempre, presumption of regularity, tatanggapin pa rin yun. Parang yung nagsasabi, no, yung, di ba yung cheque ng bail niya, may nagsabi, paano mo encash yan? Na yung parang canceled na yung birth certificate mo na Francis Leo Marcos. 'Di ba? Tingin ko maka-cash out niya pa rin yung cheque, ma-encash niya pa rin. Kasi yung kanyang DFA kasi sa pagkakaalam ko at yung iba niya pang ID katulad ng national ID, kung may national ID man siya, valid pa 'yon. Kasi wala pa nagfa-file ng reklamo doon Doon sa niya. Pero yung driver's license niya, ala na yun. Revoke na yun Hindi niya na pwedeng gamitin yun. Well, ito na naman. Presumption of regularity na naman. For example, i-encash niya yung cheque. Gagamitin niyang ID, driver's license. Nasa kanya pa kasi May posibilidad na mapagbigyan pa rin uli. Kasi nga, lalo nang hindi naman aware na na-cancel na yung driver's license niya. 'Di ba? Hindi naman nila alam na hindi na valid 'yun. Tatanggapin pa rin ng bangko 'yun. Presumption of regularity. Kasi hindi naman gawain ng bangko na pag pinresent mo yung ID mo, tatawagin nila LTO Yung ID ba nito ni Francis Leo Marcos, valid pa ba? Hindi na gagawin ng bangko 'yon. Kung nakita nila na totoo naman yung driver's license, pwede pa rin 'yon. Kaya nga kailangan questionin na lahat Since I think ongoing na yata. 'Di ba? Pero darating pa rin kasi yung presumption of regularity pa rin. Kahit pa sabihin mong lahat yan ay na-revoke na. As long as nasa kanya pa yung... Kaya dapat sinusurrender yan Hindi ko nga alam bakit hindi niya pa sinusurrender yung driver's license niya Kasi sa totoo lang, hindi naman buong Pilipinas alam na revoke na yung driver's license niya As long as hawak niya pa yun, pwede niya pa rin gamitin yun. Diba? Kaya nga dapat sinusurrender yan. For example, do sa passport niya, pwede pag nahuli siya ng pag nahuli siya ng LTO, checkin excuse me, checkin sa system, makita revoke 'yun. Gari siya. Or halimbawa, yung passport niya revoke na, titingnan pagka pumunta siya sa airport, mamomonitor doon. Pero kung gagamitin niya as valid ID sa ibang transaction, feeling ko makakalusot. Diba? Pero technically, hindi na dapat. Kaya dapat ang lakarin dyan, ma-surrender niya lahat ng ID niya Kung talaga, kung makapal ang mukha niya. Sa bagay, ang disadvantage kasi sa kanya nun, pwede nang questionin lahat ng transaction na ginamit niya yung pangalan ng FLM. For example, sa pagkakaso, kung Francis Leo Marcos pa rin yung gamit nila, pwede nang questionin nung kampo nung dinimanda niya yung identity niya. Tama ba ako, mga abogado? Hindi ako abogado, Pwede nang questionin yung identity niya. 'Di ba? Lahat ng paggagamitan niya, questionable na siya lahat. Lalo na yung pagkakaroon ng yung perjury. May isa doon, yun na magiging mitya ng feeling ko pagkaka-dismiss ng lahat ng kinaso nito. Kasi common sense na lang 'di ba? Anyway, ano pa sasabihin niya dito? Lala yung mga tanong mo naman, So, of Si course, Cadaver yung to, tanong mo na, Sino kaya tong Cadaver na to? Nagiging idol ko na yan.
O, next video. Ito. Maganda to. Yung regarding kay ano, ito kay, sa kapatid niya, no? Pinost di food poison yung kapatid mo. Wala akong kapatid. Hindi ko kilala yon. Baka nakikikapatid lang. Same pattern. Hindi niya nakilala. Well, alam niyo na pagkaganyan, di ba? Napaka-imposibleng hindi mo kilala. Kasi last time lang, sinasabi mo pa yung name niya, dinidiscuss mo pa kung ano yung name niya, di ba? Sabi mo, ano ba yung pagkakasabi mo name niya? Yung Jam, in-explain mo pa kung bakit siya Jam eh. Jose Marie Antonio Mangusin, kaya Jam, di ba? In-explain mo, tapos sabi mo, ano ba? Ginagawa mo naman kami tanga, sir eh. Pero, unbelievably, no? Yung mga baliw na supporters nito, sasakyan pa rin ito. Na hindi nga kilala ni FLM. Tinan mo. Pinost di food poison yung kapatid mo. Wala akong kapatid. Hindi ko Kaka-identify niya lang ano. Yung isa, nasa Australia daw. Yung isa, principal. Yung isa, negosyante. Ano talaga tong tao to? May nagsasabi pag gano'n, ano, puro na lang Norman, ano, mag-iilang taon na daw na si Norman. Wala namang masama eh, pag-usapan natin eh. Yung iba nga, puro Duterte ang laman ng vlog nila. Wala namang nagbabawal. Yung iba, puro BBM. Yung iba, puro sabong ang content. Wala namang... talagang bukod tanging mga baliw lang talaga mga fans nito, no? Na parang... ayaw na ayaw nyong marinig sa bunganga namin yung idol nyo. Pero, pinapanood nyo naman siya araw-araw. Anong pagkakaiba nun? Ang pagkakaiba nun, kami sinasabi lang namin yung totoo. Kaya ayaw nyong... Sa totoo lang, men. Ano? Ilang beses ko na sinabi to, choice nyo naman yan eh. Kung ayaw ko sabihin na, di wag nyo akong panoorin. Hindi. Hindi ko naman control ang kamay nyo. Kinlik nyo naman itong video ko. Diba? Paano ko naging kasalanan na Norman Mangusin na naman yung content? Alam mo naman sa sarili mo na yun agad ang mapapanood mo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung bawal itong ginagawa ko, bigyan nyo ko ng batas na bawal itapik si FLM. Diba? Or kahit na ang batas ay bawal ang paulit-ulit na content, magko-comply naman ako. Ngayon, kung wala, umiiyak lang kayo dyan dahil Norman Mangusin na naman ang pag-uusapan, paano ko naging problema yun? ko kilala yon. Baka nakikikapatid lang sa akin yon. Oh, hindi ko kakilala yon. Same ano na naman niya, ano. Parang yung kay Ma'am Karen Yuki Whitmore. Ganyan din yung sinabi niya eh. Kay Ma'am Karen Yuki Whitmore. Oo. Na hindi niya kilala. Di ba? Long live Pandemic Hero. Long live din sa inyo. Mabuhay kayo. Di ba? Ganun yun, no? Baka nakikikapatid lang yon. Madaming sinabi kasi kinontra yung sinabi mo eh. Natawa ako lalo na yung sa caregiver part. Di ba? Di ka ba nahihiya doon, Tito Norman? Ito. Wala na. Wala na akong pakialam dyan. Poison na yan. Alam naman dati nahanap buhay ako niyan. Pero maniwalat ka sa hindi. Aabutin na sila. Oo. Iyan na nga. Inaabot na eh. Oh, paano mo ko sinabing inaabot na? Pero mo, isang grupo silang bumanat sa akin, di ba? Talagang dinudurog nila ako, di ba? Oh. Yung isa, balita ko lang, naparil daw. 50-50 daw. Ito na ba isa, nakulong na. Okay, walang bail na kasi violation of bail na yan.
Kasi nung kinuha namin yung ano, yung Nox! kanyang alias warrant of arrest, violation na pala Nox, kinuha. siya, jump bail na pala siya. So pagsisilbihan Yung pala yung reason. Yun yung sinabi din ni Earvlog. niya na yan. Mahabang panahon yan. Okay? Tapos, anong kasunod? May mga surprises na. Sunod-sunod na yan. Ang tawag yan, weather lang. Yun ba yung yun ba yung kinaso mo kila kila MG? Yung ginanon ka sa press con? Diba? Doon makikita naman na, Diyos ko naman, ano ba? Sinasabi ko yung simpleng fix dito kasi sasabihin mo lang naman, or haharapin mo lang naman yung kumu-question sa'yo. No need na yung mga ganyang proseso kasi ikaw yung nagpapakomplikado ng mga nangyayari. Ano pa ba yung So yun lang? Ano to yung huling sasabihin ni Tama sila sa akin. Bakit? Simple lang. Simple lang. Ako nag-expose kung sino si Dasabi Filipino Lawyer. Tanga mo! Oh, sabi ni bakit ikaw ba dahilan ba't nahuli? Ay! Sa tingin mo! Sa tingin mo! ito yung hindi nauunawaan ng mga supporter niya Ang pinag-uusapan kasi dahilan kung paano nahuli. 'Di ba? Ang dami na nga nag-expose sa'yo, hindi naman, for example, sa'yo, Tito Norman, ang dami nga nag-expose sa'yo pero hindi naman sila yung dahilan kung ba't ka nahuli eh. Magkaiba yun. Granting ayoko na makipagtalo doon sa pagkaka-expose. Sa inyo na, idol nyo na yung may gawa. Pero doesn't mean na siya pa rin yung nagpahuli. Kasi doon nami-mixed up lang ang lahat eh. Totoo nga naman kung iisipin ko, 'di ba? Sa kanya kinanta nila nila Susan Goodman yung katauhan ni ito yung napag-usapan namin dalawa ni Earvlog dun sa niya. Check nyo yun yung live. 'Di ba? Sa kanya kinanta ni Susan Goodman yung information kay Sabi Filipino Lawyer. Ang problem na ginawa nito ni FLM, yung information na totoo, dinagdagan niya pa. Talagang ginawa niya lang talagang content. Yung information na binigay sa kanya. yun ang naging problema nung time na yun. Tapos suddenly nung nahuli, manood kayo kay Kayo, malalaman niyo yung reason kung bakit nahuli si Attorney Sabi. Ito yung video na yun. Kailan ba yun? Kaninang umaga yata. As of this recording, kaninang umaga o kahapon ng umaga ba? Ito yung panoorin nyo. Kaya doon sa channel na Adorable Kayo, ang title ay ito. Yung hala, Maria Sabin Libiste na hoyo na. Ito, panoorin nyo ito. Ay, hindi pala ito. Sorry. Ito palang isa. Hala, si Norman Mangusin daw ang nagpahoyo ito. Na-explain ng maayos ni Kayo dyan. Pero syempre, alam mo na, nakatatak na sa inyo na si FLM. Hindi si FLM na. Anyway, yan lang po pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.